isinailalim na po sa state of calamity ang Quezon City. Dito po sa Quezon City, Kalumpit, Bulacan at buong lalawigan daw po ng Cavite. Dahil nga po sa malawakang pagbaha, dulot nga po ng walang tigil na pag-ulan na dala ng habagat. Ayun o. So malawak ito buong Cavite. Napakaraming tao dyan. Kalumpit, Bulacan at dito sa Quezon City. Isipin mo Quezon City, mataas ito eh. Pero binabaha-baha na rin tayo. Okay? At dito naman tayo dumako sa paghahanda ng pagkain, rice, bigas na pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Nasa ating linya at ating kakausapin ngayon si Administrator Larry Lacson ng National Food Authority o NFA. Okay? At kukumustahin po natin siyempre ang lagay ng stock ng mga pagkain, rice at iba pa. Administrator, magandang umaga po. Good morning. Hi, good morning. Yes, Good morning, Mike, at good morning sa mga taga-subaybay natin. Salamat po sa oras at pagkakataon. Pare-pares tayo under ng Office of the President. Kamusta po ang lagay ng rice natin ngayon? Kamusta yung mga bodega? Baka nababasa na rin yung mga bigas dyan. At saka yung supply, importante dahil lalo na ngayon tag-ulan, masarap kumain. Administrator. Opo. Oo nga, no? Ang stocks natin as of this time ay nasa 450,660 metric tons of equivalent milled rice. No? Enough to last 12 days, kayang pakainin yung buong Pilipinas. With regards to the condition ng ating mga stocks ngayon, lahat ng stocks natin ay safe. Walang na damage, walang nabasa dahil sa ginawa nating preparations bago pa dumating yung bagyo. Inaayos na natin yan, no? Nilalagyan ng tarpaulin, kinokoberan, nilalagyan ng sandbags, yung dapat lagyan sandbags ng mga pintuan, and all the other preparations. So, meron lang tayong mga ilang warehouses na binaha, pero ang maganda naman doon, walang nasira sa ating mga stocks. Ito yung sa Occidental Mindoro, sa San Jose, tapos yung isa sa ating Valenzuela warehouse na binaha din, no? But ang maganda rito dahil due to the preparations, wala naman tayong nasirang stocks. Okay, naku, magandang balita yan na Administrator, lalo tigit itong Metro Manila. Alam naman natin ang Metro Manila, talagang ito yung pinakamalaking market. Dinadalahan ng rice galing sa mga probinsya. So kung merong stock dito sa Metro Manila, kung sakali, yung mga tinatravel mula sa Mindoro, mula sa Central Luzon, na mga rice papasok ng Metro Manila, kayang-kaya pa ba? Nangyayari pa rin po ito, Admin? Nako, dito ho sa Metro Manila, napakarami po natin ng stocks dyan. Sa lahat ng warehouses natin within NCR, ang total po niya nasa roughly 400,000 bags. Wow. Of bigas. 400,000 kaban ang nasa NCR na po natin, no, ng mga bodega. So, wala tayong dapat pangambahan dyan. At yun namang sa ibang mga locations natin, all warehouses ready to receive requests from our LGUs or sa ating mga relief agencies like DSWD. Actually, ngayon, nasa Tarlac ako, overseeing the withdrawal ni DSWD, no? Withdrawin nila dito yung 6,600 bags today. So, ayun, tuloy-tuloy ang ating release once na meron tayong mga request na natatanggap. Sa Puerto Princesa City, nag-request din, na-release na rin yan immediately. At doon sa probinsya ng Palawan, nag-release na rin po tayo. So, we're just waiting kung sino yung mga magre-request sa atin ng bigas. And our personnel will be on standby, no? Kahit wala pong pasok sa ibang mga opisina, tayo po ay bukas. Yes. At handang tumanggap ng mga request. Yeah, tama-tama yan. So, Administrator, ang ibig sabihin nito, dahil nga ho, nakaalis na si Bagyong Krising, pero dumating si Dante, may darating na si Emong, nakakasunod-sunod. So, sinasabi yung 12 days, ready tayo. At kung sakali, huwag naman sana kung ano man ang maging damage nitong mga makakasunod na bagyong ito, hindi tayo mabibitin sa susunod na mga araw. Sigurado pa rin ang supply at stock sa ating mga bodega. Ganun ba, Administrator? Tama po yun. Kahit dumating po itong mga dalawa pa yata magkasunod dito, yes, nakahanda po tayo. Kung ma-recall po ninyo, last year, sunod-sunod din po yan. Kung di ako nagkakamali, 5 yata yan, no? Na sunod-sunod. Pero
ready po tayo at napagservisyohan natin ang ating mga LGUs at the time, no? Ngayon, mas handa po tayo ngayon dahil sa mas marami ang stocks natin sa ngayon kumpara last year. So wala po tayong dapat mangambahan, meron po tayong stocks, napakarami po. At we are more than willing to help yung mga LGUs na magre-request sa atin. Aha, so, ang isa pa rito, Admin, matanong ko lang bago ko na namin pakawalan, yung kadiwa ng Pangulo na meron tayong 20 pesos na rice o 20 pesos na halaga ng rice, hindi rin po maapektuhan yon. Magpapatuloy yon kahit na masama ang panahon. Admin. Sa ganang amin po sa National Food Authority, dire-diretso po kami ng release sa FTI at alam ko po, dahil kasi ng Department of Agriculture yan, tuloy-tuloy po yung mga kadiwa sa kanilang mga schedules. In fact, itong mga 20 bigas na to will be also expanded sa susunod na itong susunod na buwan. I-open na po natin ito para matulungan natin yung ating mga magsasaka at mangingisda. Bibigyan na rin, i-allow na po natin sila na makabili ng 20 bigas sa atin, no? Sa aming mga warehouses, i-roll out na po namin yan next month sa Region 3 and then patuloy na i-roll out sa buong Pilipinas itong 20 bigas para naman sa ating mga magsasaka at mangingisda. Okay. Admin, alam kong busy po kayo at katulad namin na walang holiday tayo, walang bakasyon pagka ganitong may kalamidad. Meron pa kayong gustong mensahe parating sa taong bayan at maging sa Office of the President dahil kahit kayo nandiyan sa, alam namin nasa Tarlac kayo pero talagang trabaho pa rin. Nasa inyong pagkakataon, Administrator Lacson, sir. Okay, marami pong salamat sa ating mga kababayan. Ingat po tayo sa bagyo at kung sakali man po na kami ay kailanganin ng inyong mga local government units para mag-supply po ng bigas, nakahanda po ang inyong National Food Authority. Yun lamang po. Maraming salamat. Salamat, Administrator, sa inyong pagtanggap ng aming tawag. Salamat po. Mga kaibigan, si Administrator Larry Lacson ng National Food Authority.